mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa mga kaagapay natin sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga sa inyo at maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay inaagapayan din ng ating cute crew na sina Abside Ferrer Tabua, si Miss Minka Tiangco, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes. Gayon din yung ating broadtext na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at ang RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto namang ito, nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy nating nakakasama at nakapartner dito lamang sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 77 years na po nating naibabahagi ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa ating pong Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong Facebook page o sa aming pong website rather sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word. now.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho tayo magpatuloy sa ating pong napakaganda at siksik na usapan at discussion, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 27 verse 17. Ang sabi po, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Kayo po ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin, lalo na yung legal na katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Sa ating pong pagbabalik after a short break, ay tutungo na tayo sa ating napakahalagang discussion. At ito ay may kinalaman pa rin sa ating batas at sa mga impluensya ng justice system doon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At maraming bagay pa po na mapag-uusapan tayo sapagkat atin po itong isa side by side with what the Bible says about law. Kaya po huwag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang.
tabas ng batas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon, Attorney Chona, ay pag-uusapan natin ay ang isang napaka-halaga at interesting, no? Halong historical, legal, and of course, biblical. Ano? Dahil kahapon, July 4, at alam natin na ngayon ay kung ngayong araw na to ay July 5 dito, pero sa Amerika, ang July 4 ngayon ay kanilang celebration ng kanilang Independence Day, no? 4th of July na tinatawag. Pero lingid sa kaalaman ng iba ay ang July 4 ay significant na araw din sa Pilipinas. Dahil July 4 din, 1946, noong ang Pilipinas ay finally naging independent from the United States. Alam ho natin, Attorney Chona, na ang World War II ay natapos noong 1946, pero doon din noong 1946 ay itinuloy na ang naudlot na declaration na kung saan pagbibigay ng independence ng Pilipinas mula sa Amerika, na kung saan ibinibigay na ng Estados Unidos ang pamahalaan ng Pilipinas papunta sa mga Pilipino ulit. So July 4 pala yun, ano? Kaya nung una talagang ang 4th of July ay sineselebrate din dito sa atin. Yes, until such time na hindi na siya naging holiday. Kaya sa mga kabataan ngayon, maaring wala na silang, di ba, recollection na ang July 4 ay naging holiday din sa atin. Kaya ngayon, ang ngayon June 12 na, no, ang Independence Day natin. Ito naman yung araw kung kailan nagdeklara ng independence ang Pilipinas mula sa Espanya, no? At pero alam natin na tayo ay sumailalim pa din sa Estados Unidos. Kaya nga, bagamat hindi na natin sineselebrate ito as Independence Day ang July 4, pero ito pa rin ay tinagurian as Philippine-American Friendship Day. Pulang paalala kung saan ang mahaba at talagang napakadami ng history natin together. At siguro, yaman na lamang ating pinag-uusapan dito sa Tabas ng Batas, tungkol sa mga batas. Pag-uusapan natin ang pinagmanahan natin, ang batas ng Pilipinas, batas ng Amerika, at ang Biblia. Okay? Kasi marami daw tayong mga batas. Hindi ba ngayon naririnig nga natin maging sa kaganapan sa Kongreso, no, sinasabi na kasi itong modelo ng ating gobyerno, maging ito kanyang impeachment proceedings itong mga gantong legal concepts ito ay hango naman. Sa American law, American jurisprudence, etc. So magandang pag-usapan natin. At ang maganda, added at more important aspect nitong discussion, yung biblical principles and concepts. Kasi nga ang maalala natin, ang US ay isang bansa na itinaguyod ng mga tao na talagang nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. No? Kaya ang napakagandang verse na dapat natin maalala dito ay sa ating simulang pag-uusap na to patungkol sa batas ng Pilipinas, Amerika at Biblia ay ang Isaiah chapter 33 verse 22. Ang sabi ho, "For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, and the Lord is our King. It is He who will save us." So tatlo ho yan. Sinabi ng ating pong Diyos ay judge. Siya po ay, kumbaga, yan ay nagpapakita ng ating hukom, no? O yung judiciary. Yung siya din ang ating lawgiver, no? Siya rin parang yung legislative. At siya din ang ating king. Siya ang nagpapatupad at nag-i-execute. Ito naman yung parang executive branch. Kaya nga, marami sa mga nagsulong ng tinatawag na three branches of government, ito yung pinapakita na ang sangay ng kapangyarihan ng isang hari ay
na babalot o na identify sa tatlo, no? Judge, lawgiver, and executor or king, no? Yan yung judicial, Yes. legislative at yung judiciary, no? So Mhm. ang kailangan natin maintindihan saan nga ba galing ang ating mga batas bilang mga Pilipino. Siyempre ito'y nililikha ng ating Kongreso, pero Mm-mm. tandaan natin nung tayo ay sumailalim sa Estados Unidos ng 1901 at naitaguyod ang American government dito sa Pilipinas, ang gamit nating konstitusyon dyan ay yung konstitusyon ng Amerika. Kasi Yes. wala tayong sariling konstitusyon, bagamat tayo ay nagkaroon ng sarili nating tinatawag na yung Philippine Bill, no? Yung na kung saan yun ang parang naging batas natin, pero wala tayong sariling konstitusyon. Kaya nga makikita natin, merong mga Philippine reports pa rin tayo na yung Yes. panahon na ang mga desisyon dito sa Pilipinas ng Supreme Court natin sa Pilipinas ay maaaring dalhin doon sa sa US sa Supreme Court kasi Mm-mm. tayo nga ay nasa ilalim ng kanilang pamahalaan. Kaya ang sabi nga nung iba madilim na panahon daw dahil tayo sinakop ng ibang bansa. Pero alam nyo, meron din ah, benepisyo o meron din blessing na tayong hindi nakikita dyan. Hindi natin alam na minana din natin yung mga principles na nanggaling mismo sa mga tao na nag-aaral din ng salita ng Diyos. Ano? Yes. Kaya ano ang namana natin sa Amerika at mga kaugnay nito sa Biblia ay makikita natin, i-discuss natin pa ngayon, ano? At kung paano natin matitiyak ang ating sistema ng hustisya ay matuwid, makatao at makadiyos, dito rin inintroduce ang iba't ibang mga idea. Ano yung mga idea na to? Ito yung idea ng separation of powers, checks and balances, yung karapatan pang tao, ito yung tinatawag natin na listahan ng karapatan ng tao, yung Bill of Rights, no? Mhm. Ito rin yung kapangyarihan ng Korte Suprema on judicial review at tingnan ang mga aksyon ng Yes. Kongreso at ng executive kung ito'y sumusobra kasi tayo ay bansa not of men but of laws, no? Siyempre yung due process and equal protection. Kasama Mhm. rin yung ating criminal justice system, yung mga civil laws and civil remedial remedies o yung mga remedial laws, yung mga natural rights na doktrina at paniniwala, at syempre yung tinatawag na principle ng limited government. Napakahalaga na to dahil ito ay masasabi natin na napakalaki ng ating nakuha sa Estados Unidos dyan sa mga bagay na yan. No? Naalala Mhm. natin Yes. na ang US ay nag-take over mula sa Spain. Di ba? Mm. Naalala natin no tayo ay sabihin natin na ibenta ng, ng Spain sa US sa pamagitan ng Treaty of Paris noong Mm. 1898 at kung saan pagkatapos ho niya nagkaroon ng Philippine-American War at noong 1901 ay pagkatapos po na huli ang atin pong bayani at unang presidente daw ng Republika no na si Emilio Aguinaldo at yung iba sinasabi si Bonifacio daw Oo nga pero eh. Oo. pero nung nahuli po si Emilio Aguinaldo doon na ho nag-start talaga ang American uh, regime dito sa atin hanggang sa tayo ang binigyan ng ating kauna-unahang Philippine Constitution, yung 1935 Constitution under the Commonwealth government, ito'y Mm-mm. modelo pa din under the US Constitution. At syempre ngayon ay nagkaroon na rin tayo ng tinatawag na 1987. Syempre nagkaroon pa ng 1972 Constitution at yung 1987 Constitution Mm. natin ngayon. So, pag Yes. trinis mo lahat yan, 87, in fact, meron pa tayong Freedom Constitution noong panahon ni Oo. President Oo. Cory Aquino, 86. Yes. 86 yan, at nagkaroon tayo ng 1972, 72 ba? 73, The three. 73 Three. Constitution Oo. na hinango din sa 1935 Mm-mm. Constitution. Nahango naman sa US Constitution. Kaya makikita natin talagang marami sa mga principles na yan na hanggang ngayon ay pati trace back natin Oo. doon sa mga principles na magmula sa US Constitution. Pero, attorney, isa-isahin nga natin, ano ba itong mga prinsipyong legal
na nag-ugat sa banal na kasulatan na minana ng Pilipinas. Oo, napakaganda na ano, no, tayo nga ay maging, sabi nga, mga mag-aaral ng kasaysayan, ano, kasi para ma-appreciate natin, ano, at maunawaan din natin kung bakit meron tayong mga ganitong sistema ngayon, ano, na gumagabay sa atin. Pero more importantly nga, ay highlight mo, attorney, yung biblical Mm-mm. principles, ano, Mhm. and concepts. Kasi alalahanin natin dahil ang Panginoon din ang ating lawgiver, kung kaya kailangan malaman natin itong mga prinsipyo na ito na meron din namang foundation at saligan mula sa ating banal na kasulatan. So, nabanggit mo na kanina rin, yung separation of power. So napakahalagang legal concept nito. Ibig lamang sabihin, dahil nga tayo may tatlong sangay ng pamahalaan or three branches of government, nabanggit mo na, executive, legislative, judiciary, syempre, merong magkakahiwa-hiwalay sila at ito ay merong foundation doon sa nabanggit mo ng biblical provision kanina, yung Isaiah 33:22, that God is our judge, a lawgiver, and king. So bakit kailangan may separation of powers, attorney, Yeah. no? So, siyempre, ayaw natin na merong konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisa lamang na Mm. branch, ano? Dahil, di ba, famous nga, ano yan, yung line yan, di ba? Movie line yan, di ba? Mm-mm. Na yung absolute power corrupts Corrupts absolutely. absolutely. Yeah. Dahil nga po tayo ay broken people, Mhm. dahil nga po sa tayo'y makasalanan, kung kaya't mahirap po na nasa sa isang tao, nasa isang sangay lamang, ano, ng pamahalaan, lahat ng konsentrasyon ng kapangyarihan. Dahil malamang-lamang po talaga, maaabuso yan. Kaya para po maiwasan yon, kailangan natin itong separation of powers. Hindi lang yun, attorney. Pinopromote din ito ang accountability. Mhm. Ibig sabihin, hindi ako, ito lamang ang aking kapangyarihan, tapos yung kabila naman, ito naman ang kanyang kapangyarihan. So titingnan natin kung paanong, hindi ba, mache-check natin yung kapangyarihan na ini-execute o ini-implement ng isang branch of government. Ikaw din naman, i-check ka rin naman nila, no? So, ayun Mhm. na nga yung checks and balances. Ito na yung mga Mhm. legal concept dyan. Power to veto. Kapag po Mm. ang ating judiciary, rather legislative branch of government o kongreso, magpasa ng batas, at ito po ay hindi sa pananaw ng ating executive, ay hindi talaga makakatulong. Hindi po ito sa benepisyo ng ating mga mamamayan. Pwede po niyang i-veto. Mm. Kumbaga, naipasa na ng kongreso o ng lehislatura ang isang batas, pero hindi pa siya ganap na batas kasi nga Mm. po, ay in-exercise ng ehekutibo yung kanyang power to Veto power. veto na Yeah. kakancel. Nangyari na yan, attorney. Mm. Nangyari na yan during the last administration kung saan nagpasa ang Kongreso ng batas, ano, na may kinalaman sa anti-corporal punishment. Ang naging problema, pati yung tamang pagdidisiplina sa anak ay ipinagbabawal, no? Mm. Na nakasaad din naman sa banal na kasulatan na, 'di ba, kapag ka in-spare mo ang rod, 'di ba, you will Spoil the spoil the child. child. Oo. Mm. So bahagi ng karapatan ng isang magulang mula sa Panginoon yung pagdidisiplina, tamang pagdidisiplina sa anak, ano? At doon sa panukalang batas na yon at naipasa nga ng dalawang kapulungan ng Kongreso, hindi nakita ng executive na makakabuti. Dahil siya mismo, sinasabi niya, ako nga, napapalo ako noong maliit ako eh. Mm. Oo, ako nga, dinisiplina. Kaya hindi maganda ito na ang mga magulang, tanggalan natin ang karapatang disiplinahin ang kanilang mga anak. Kaya't binito niya noong nakaraang administrasyon to. Kaya, hindi siya naging ganap na batas. Yun ang power, no, Mhm. na na-check yung mga ginagawa ng Kongreso in that capacity, Yeah. no. Meron namang right, ano, may karapatan naman ang Kongreso, ang legislatura, eto nga, na mag-impeach. Yan. Nasa kanila ang Mm. kapangyarihan para ito ay gawin kung meron tayong mga specified naman, ano, kung sino Mm. lang ang mga opisyal ng pamahalaan na pwedeng mag-undergo ng Mm. impeachment process, ano. At yan nga ngayon nararanasan natin ito dahil naroon yung konsepto ng accountability. Mhm. Ngayon, pwede naman ang judiciary mag-declare na ang batas na ipinasa ng ating Kongreso ay unconstitutional. Yeah. Nangyari na rin naman yan, ano? Mhm. Maaring
unconstitutional sa kabuuan o may bahagi lamang na constitutional. Katulad ng RH law, Mm. merong bahagi doon na kung saan maaaring makompromiso ang religious right ng isang mamamayan natin, kung kaya't minabuti ng ating Supreme Court, ng ating hudikatura, na ideklara yung portion na yun na di ba, sasagasa na dun sa religious rights ng ating mga kababayan. Dineclare niya yung part na yun as unconstitutional. So ang ganda no, nung proseso ng checks and balance, nare-restrain yung iba, na-check talaga yung ibang government agencies at branches. Ito po ay nakasalig sa Deuteronomy 17:18-20 na sinasabing God instructs kings not to exalt themselves. And God limits human authority. Kasi at the end of the day, attorney, di ba, sino ba ang ultimate, di ba, authority, ultimate and sovereign God, di ba, and King? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. So pagdating naman sa Bill of Rights, ito napakahalaga nito, yung ating karapatang pantao. So nandiyan po yung freedom of religion. Yan. Napakahalaga na kailangan po proteksyonan natin yan kasi po hindi lamang po right of belief or not to believe, pero right to act on your belief. So hindi po maaari na tayo ay pigilan riyan sapagkat galing yan sa Panginoon, pag kinikilala ng ating konstitusyon yan. Ang hirap naman, attorney, na mamuhay ka dito na di ba, hindi ayon sa pinaniniwalaan mo. Tama. At hindi ba, mahirap kasi natural yun na yung pagkilos mo, pagdidesisyon mo ayon sa paniniwala mo. Kaya may freedom of speech din kasi dapat po meron tayong karapatang ipahayag yung ating namang saloobin, yung ating pananampalataya. Hindi dapat yan sinisikil. Freedom of the press, para naman maihayag, tawag dito, ma-expose kung meron man, yung mga hindi magandang nangyayari, maging katiwalaan sa pamahalaan, At of course, yung freedom naman of having your property, it not be taken from you, Siyempre, kailangan may due process lahat yan, Yes. So this is based on inherent human dignity. Ganda nga nabanggit mo rin 'di ba? At lagi nating nasasabi, hindi po ito ibinibigay ng konstitusyon. Ito po ay inherent human dignity. That's right. Galing po sa Panginoon, inalienable rights. At ito po ay kinikilala lamang ng state ng ating pamahalaan. At ang biblical basis po natin dyan, of course, Genesis 1:27, yung Imago Dei. Lahat po tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay image bearer ng ating manlilikha. 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At ang Panginoon po, ultimate na kalayaan ay galing po sa ating Panginoong Jesus. Naririyan din po ang judicial review. Ayan, kasi nga meron checks and balance, separation of powers. So may judicial review. So ang ating pong hudikatura ay binibigyan ng karapatan na rebisahin. Tingnan kung ano po ang mga naging batas na naipasa, executive orders na naipasa, at isinusulong para tayo ay sumunod. So ang pag-iinterpreta po, pagbibigay kahulugan, meaning sa ating mga batas ay of course ang ating pong hudikatura. Ang biblical root po nito or ang foundation, Acts 5:29. We must obey God rather than man. At tong scripture po ito provides the highest moral standard by which all law is measured. So, ano ang panuntunan? Talaga yung salita po ng Panginoon. Di ba? Kaya meron ding sinasabi ang banal na kasulatan patungkol sa due process. Sino ba ang unang-unang nagpakilala sa atin ng due process? Walang iba po kundi ang Panginoon. Doon pa lamang po sa Genesis, sa Garden of Eden, meron ng due process. Alam ng Panginoon, nagkasala si Adan at si Eva. Pero tinanong pa rin niya sila. Di ba? So yun yung due process. May equal protection. Fair treatment po ibig sabihin nito through legal procedures. Na ang lahat ng batas dapat po mag-apply pantay-pantay sa lahat. Mahirap kasi mga pinapanukalang batas attorney na kunyari for protection of a sector. Pero naman, ang mangyayari sa majority naman ng mga Pilipino, ang kanilang mga karapatan, yes, talagang matatapakan po ang kanilang karapatan. So nasaan po doon ang
equal protection of law. Hindi po ba nasaan ang fair treatment? Ano ho? Tama. Kaya't ang Leviticus 19:15 ay nagsasabi, no partiality in judgment. Tama. Di ba? Proverbs 21:15, when justice is done, it brings joy to the to the righteous. Amen. Ganda. Kaya para ipagpatuloy lang dyan, galing sa due process, kasama din syempre yung expansion ng sistema na ito sa ating justice and civil laws, no? Sa mga Yes. unang-una dyan, yung criminal justice system natin. Ano? So, ang mga konsepto katulad ng presumption of innocence na naka-embed talaga sa ating Yes. justice system, Mm-mm. yung right to counsel and speedy trial, at yung proportional punishment, no, ay mga konsepto din na mula sa salita ng Diyos na minana din natin ito sa mga sa sinasabi na American na legal system nila, no. Kaalinsunod pa rin ito ng mga salita sa Biblia. Sa Numbers chapter 35 verse 30, sinabi at least two witnesses Mm-mm. are required para Yes. mapatunayan, ma-establish ang isang fact at isang krimen. Kaya hindi pwede wala kang witness. At sinabi ng Deuteronomy chapter 19, gayon din ng Exodus, no? Bawal ang mag false witness ka, o yung Mm-mm. tinatawag na thou shalt not bear false witness mismo sa Yes. Yes. yan ay nakalagay sa ating ikasyam na utos, no, ng Ten Commandments, ay punishable din po yan. At syempre, sa Romans chapter 13 verse 4, sinabi din po na ang government ay servant po ng Diyos sa mga nagpaparusa sa gumagawa ng mali. Ano po? Kaya tandaan natin, ang tunay na hustisya ay pinarurusahan ang mali. Pero ito naman ay hindi lang sila nagpaparusa, pero sila ay nagsisik na i-restore, no, Mm-mm. muli, no. Ito yung makabalik. Ito yung tinatawag na restorative justice. Hindi Yes. lang po ito out of revenge or vengeance. Okay? Ngayon, meron pa rin dito yung tinatawag natin na civil law and civil remedies, no. Ang mga civil laws natin at civil remedies, maraming po nakuha rin natin sa legal system din po ng US, at katulad ng mga family laws, property Mm-hmm. disputes, yung mga contracts, kasama na rin yung torts and damages. Ito yung mga nagfo-focus sa compensation and equity. 'Di ba? Ako ano ang makatuwiran na tama, hindi lamang basta ito out of punishment. Kasi yung Yeah. criminal law, ito ay pagpaparusa sa nagkasala, pero pag civil law, ito ay mabayaran at mabigay ang karapat-dapat doon sa taong naargabyado. Malinaw rin yan kasi ito kaalinsunod sa Exodus chapter 22 na kinakailangan binabayaran ang mga properties na nawala o ang mga taong nasaktan. No, sinabi rin ng Matthew chapter 5 verse 25 na kailangan isettle daw ang mga awayan mabilis sa iyong tao na iyong nakaalitan. Ano po? Kaya nga po, tandaan natin ang civil law ay nagre-reflect po ng biblical principle ng restitution at ng reconciliation. Hindi naman kinakailangan laging away at pakulong, pero sapat na kayo magkaayos at magkabayaran. Meron din isang napakahalagang principle, Attorney Chona, o doctrine sa batas na atin pong minana. Ito yung the doctrine of natural rights, no? Sa Mm-hmm. mga Anglo-Saxon, sa Judeo-Christian culture, ay napakahalaga ng prinsipyo ng natural rights na ina-acknowledge natin sa ating batas na merong mga karapatan. Ito yung sinasabi natin na hindi binibigay ng Estado, kaya hindi rin pwede kunin ng Estado dahil ito ay inherently na ibinigay ng Diyos sa tao. No, Yes. katulad ng right to life, liberty, and property. No, ang mga bagay Yes. na ito ay ang Diyos mismo ang nagbigay, kaya ang gobyerno ay pinoprotektahan ang mga karapatan na ito. Ano po? And syempre, kasama din po yung tinatawag na principle of limited government. Ito isa sa mga gustong-gusto ko na topic Yes. ito kasi Yes. ang limited government, ang konsepto na to, na una ho sa lahat, ang gobyerno, may it be civil government, government of the family, government of the church,
authority ng parents ay delegated Mm. lamang. Ito'y pinagkatiwala lamang ng tunay na makapangyarihan na Diyos sa Yes. tao at sa mga namumuno, at ito ay may limitasyon at hindi ito unlimited. Ano po, wala pong unlimited power ang Lord Yes. lang. Kung Mm. kaya dinidiscourage na to ang tinatawag na tyranny, no? Ito rin yung konsepto na ang taong bayan ay kinakasihan ng Diyos ang kanilang konsensya para sila ang enlightened conscience ang merong sovereignty kung saan sila ay maaring bumoto at magsama-sama para itaguyod ang mas mataas na batas, no? Marami hong mga biblical principles po tayong makikita diyan. Ang Romans 13, Mhm. authority exists to serve God, not to replace it. Diyan Mhm. din makikita natin dun sa story ni Samuel, sa Samuel chapter 8, na winarn ni ng Lord sa pamagitan ni Mm. Samuel ang Israel na kapag ka naglagay kayo ng hari na absolute ruler, ay Mm. abusuhin ang centralization ng government. And of course, Yes. sinabi ng Matthew 22 verse 21, sinabi ng Panginoong Jesus, render to Caesar what is Caesar, but to God what is God's. Ibig sabihin, ang pera na merong image ng Mm. tao ni Caesar, ibigay niyo sa kanya. Pero ang may image ng Diyos, sino ba yun? Ang tao. Si Lord ang merong may-ari niyan. So, tandaan ho natin, ang state is not supreme, pero ito po ay servant institution lamang ng ating Diyos. Yes, Diba? napakaganda niyan, ano? At kung lahat lamang ng mga nagsisilbi pala sa pamahalaan, ano, ay matututunan, ano, ang mga biblical principles na ito, Mhm. ay magkakaroon tayo ng tamang, ano, no, way of governance, ano. Ganun pa man, ang ating 1987 Constitution, ay talagang kakaiba siya rin, attorney, no? At unique in a way na napakaganda para sa atin sapagkat na ipapahayag natin sa pamamagitan nitong dokumento na ito ang ating pagkilala sa Diyos bilang pundasyon, bilang makapangyarihan sa lahat, at bagamat sa pasimula ng preamble, sinasabing we are the sovereign Filipino people, di ba? Tayo yon, pero hindi kilala natin delegated lang yun. Mhm. Bakit? Yeah. Kasi we are still imploring the aid of the Almighty God. Kinikilala natin bilang isang mga mamamayan na at isang bansa, hindi natin kaya sa Mhm. sarili natin. Kung kaya't kinakailangan natin na tayo ay pangunahan pa rin ng makapangyarihang Diyos. Kaya po ito ay pagkilala sa kapangyarihan, sa soberenya, sa panunungkulan ng Diyos sa atin bilang mamamayan at bilang bansa. Kaya napakahalaga po niyan na iyan ay nakasaad doon sa ating konstitusyon. At mahalaga rin, of course, yung rule of law. Kaya nga po binigyan tayo din ng Ten Commandments. Iyon nga ay konstitusyon yun ng bansang Israel nung sila ay binuo ng Panginoon, hindi ba? Iyon ang nagsilbing Mhm. saligang batas nila kung paano sila mamumuhay, paano ang kanilang pakikipag-relate sa ating Panginoon Diyos, paano ang pakikipag-relate sa kapwa-tao. Kaya't napakaganda na merong rule of law. Dahil nga left to ourselves, tayo nagkanya-kanya, talaga pong gulo yan. Anarchy yan. Ano? Dahil ang masusunod lamang gusto ng bawat isa at iba-iba tayo ng gusto. Hindi po ba? Kaya't kailangan ng rule of law, kailangan merong batas, may regime of truth, Mhm. justice, Yeah. freedom, love, equality, and peace. Lahat po ito ay grounded in Yeah. biblical values. At Mhm. ang equality dito ay hindi yung may lalamang na Mhm. mga mamamayan. Ano, kaya nga po equality, pagkakapantay-pantay. So, yun po ang ating mga susuriin sa mga batas natin at mga pinapanukala kung talaga ba na isinusulong ang pagkakapantay-pantay sa batas. Kasi attorney, sa ngayon pa lamang, ang saligang batas natin nagsusulong na ng ganito at kumikilala ng pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino sa paningin ng batas. Kaya Tama. hindi kinakailangang ang dami nating ipinapasang panukalang batas na para lamang sa proteksyon ng iilan. Kaya rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Tama. Kaya nga, napakahalaga talaga na to, attorney, na sa atin
na tinatandaan natin bilang mga Pilipino at mga Kristiyano na ang ating konstitusyon ay pinapaboran ang Yes. pamilya. 'Di ba? Yes. Na yun yung salita Yes. ng Diyos. Ang ating Yes. konstitusyon ay pinapaboran ang kalayaan ng pananampalataya o religious Mm. freedom. And Yes. of course, ang ating konstitusyon at ang ating batas ay ini-encourage ang human dignity at Mm. gano'n din ang pagtulong sa mga kapwa natin. Ito yung tinatawag natin Yes. na social justice. Kaya marami tayong mga hamon sa isa't Mm. isa, di ba, attorney? Oo, at bilang mamamayang Pilipino, mahalaga pong alamin natin ang batas at ang ating mga Mm. karapatan. Kaya po mag-tune in kayo lagi dito sa Tabas ng Batas para po maipaglingkod namin sa inyo yan. At tayo dapat din magsalita laban sa kasamaan sa ating Mm. lipunan. Dahil karapatan din po natin yung bilang mamayan, nasa Bill of Rights din natin yung freedom of Mm. expression. At itaguyod ang batas sa liwanag at katwiran ng Panginoon. Wow. At bilang mga Kristiyano ay tayo dapat maging asin at ilaw tayo sa larangan ng pamamahala, batas, at syempre sa gobyerno natin. At tawag ng iba politika, pero this is governance, no? At Yes. kinakailangan ipahayag po natin na ang tunay na hustisya ay nakaugat po sa ating Panginoon, sa kanyang salita, at hindi lang ho sa pamamaraan ng tao at sa korte. Kaya meron tayong pabaon sa ating mga Yes. tagapakinig na verse, ano po, sinabi ho sa Micah chapter 6 verse 8. Sabi ho dito, He has shown you, O man, what is good, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Kaya, okay, napakagandami Oh, natin na yes. pag-usapan. Kaya ang Oo. batas natin sa Pilipinas, hindi lamang po ito bunga ng kasaysayan, kundi bunga po ito ng pananampalataya. Hindi lamang po natin minana sa Amerikano Mm-mm. at kahit sa atin sa Espanyol, pero ito po ay nagpapasalamat tayo. Dahil makikita niyo po ang providential hand ng Diyos sa ating kasaysayan Yes. mula sa salita Yes. ng Diyos at kung nais po nating muling ayusin ang ating bayan at patuloy nating patatagin ay kinakailangan huwag tayong lumayo sa salita ng Diyos at patuloy nating palakasin ang ating pundasyon. Kaya nga po, sa ating pagpapatuloy, huwag ko kayong aalis. Kasi sa ating pagbalik, attorney, Yes. ay hindi pa tayo tapos. Oo, bibigyan daan pa natin ng mga katanungan na Pero wag ho kayong ipinadala sa alis, atin. no? Wag ho kayong Yes. alis, babalik ho kami dito lamang sa ipaboritong programa tuwing Sabado ng umaga, ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay tayo ay nasa ating blockbuster segment, ang Yes. Payo de Asunto, para susubukan ho namin ni Attorney John ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Kaya pakinggan na natin ang ating unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po. Yung company po na kinabibilangan ko ay isang Chinese junket na nagsara na. Ngayon, pinagsabihan po kami ng mga HR at mga driver na continuous pa rin ang pagpasok hanggang ngayon. Pero yung mga ibang kasamahan namin na Filipino na nagtatrabaho ay binayaran na ng compensation fee noong May 20. Tanong lang po kung kailan po dapat kami mag-request kung kailan pwede nila ibigay dapat ang compensation fee namin. Baka po kasi may balak sila na mag-open ulit ng new name bago kami bayaran. Maraming salamat po, pagpalain po kayo. Ayan, attorney. So, hindi pa nila nare-receive ang anumang, sabi nga, compensation fee. Dahil nga nagsara na itong kumpanya na kung saan sila employed at syempre meron ding pagtatanong sa kanilang isip na baka mamaya kung meron ng panibagong kumpanya, makalimutan na tayo no? Doon sa dapat na ibigay sa ating compensation doon sa nagsara na kumpanya kung saan sila dating employed. Yeah, tama. Linawin natin, no? So ang kanilang sitwasyon ay mukhang gustong magtayo ng bagong kumpanya.
O sabi Mhm. bagong pangalan daw. Oo O, eh. parang bagong kumpanya na rin yun ang kanilang Yes. current na employer at yung kanilang mga ibang kasama ay pinakawalan na kaya sila binigyan ng compensation fee. Pero linawin natin ang compensation fee ba na ito yung tinatawag na separation pay. Kasi ang Yes. separation pay po sa ating bayan ay ito yung tinatawag na severance pay ay mandatory po ito sa mga employees na Mm-mm. terminate for authorized causes, no? Ibig sabihin yung mga Yes. causes na hindi kasalanan ng empleyado katulad ng retrenchment, business closure o Mhm. dahil gusto lamang nilang makatipid, no? Kapag ito ay pinakiusapan sila ng empleyado o employer na sige na, hindi na namin kayo kaya i-maintain, Oo. babayaran namin kayo ng separation pay at kadalasan ito ay 1 year 1 month for every year of service maliban na lamang kung ang dahilan ng kanilang pong let go sa inyo pagka terminate ay dahil po sa kadahilan ng ito'y nalulugi at wala hong sapat na pera kaya ho mangyayari na to ay kalahati po no kalahati po ng inyong sweldo kada buwan ang ibabayad sa inyo for every year of service po ninyo. Ngayon, kasi attorney kaya kung malinaw na ito ay yung compensation pay nila ay separation pay, ay Yes. dapat po siguro bayaran muna kayo bago kayo Mm-mm. i-rehire doon sa panibagong kumpanya. Tama. Kasi hindi naman ho pwede na dire-diretso pong inyong employment na hindi ho nila binibigyan ng tamang bilang yung mga taon na inyo pong Pinaglingkod na. ginugol, no? O Oo. pinaglingkod doon sa inyo pong dating corporation. Bagamat same management, pero iba pong korporasyon pa din yan. At Oo. kung sakali ho Yes. kayo aalis na dun sa inyong pangalawa at bago na kumpanya, ay baka hindi ho ibilang yung years of service ninyo doon ho sa nauna. So, kausapin niyo po, ano? Kung kayo po ay i-rehire ulit, itanong niyo po, ito po ba ay babayaran na kami ng aming separation pay at Mhm. i-rehire or doon na lamang i-recognize ng bagong kumpanya yung years of service namin doon sa naunang kumpanya na meron Yes. kayong agreement na babayaran na rin po nila. Ayan. Kaya wala pong masamang magtanong. Ang maganda na lamang pong gawin ay in writing. Para po Yes. official, formal, sasagutin po nila dapat Mhm. din ano sa pamamagitan ng isang dokumento, letter din ano kasi mahirap po yung salitaan lang, hindi ba? Hindi niyo sila maibabind doon eh. So mainam yung inyong katanungan, clarification patungkol po diyan sa so-called compensation fee, ilagay niyo po in writing para sumagot po Mhm. sila appropriately sa inyo. Ayan. So may isang katanungan pa attorney, kaya bigyan nating daan itong second question natin. Mm. Good morning po, attorneys. May waiting shed po sa lupa namin and now, pababakuran na po namin ang lupa. May karapatan po ba kami na ilipat ng pwesto yung waiting shed? Salamat po. Ayan, so may kinalaman naman ito sa waiting shed sa lupa nila, no? Ay, attorney, hindi lang malinaw, no? Paano ba nagkaroon ng waiting shed Mm. dyan? Tsaka Sa sino inyong... naglagay? Oo, sino ho naglagay niyan? Yan po ba ay municipal or city Mhm. government? O Yung barangay? barangay po ba yan? Oo, Mga kapitbahay. oo nga, dapat malinaw po yan. Sino ba gumastos dyan? Ano ho? Ngayon, Mm. yung pong pagbabakod sa inyong lupa, natural kung iyan po ay nasa sakupan ng inyong property, kayo po may karapatang, di ba? Mm-mm. Magpabakod riyan, ano ho? At kung ililipat ng pwesto, yung waiting shed na yan, ano ho, maaaring for example ay, syempre hindi naman physically, no, maililipat mo Mhm. yan, ano, mangyayari yan, bubuwagin mo yan at magagawa ng panibago. Mas mainam po na bago mangyayari yun, makapag-ugnayan po kayo officially, kung sino man, sa Mhm. city hall ba, sa municipal hall ba, sa barangay hall ba, kung sino man ang naririyan, para po pagbigay alam na inyo na po pababakuran yung inyong property at in the course of the fencing, ano ho, ng inyong Mhm. property, syempre ho, may matatanggal nga po talagang waiting siya dyan para Yeah. alam din nila. At the same time, nag-uusap nga kami ni attorney bigla na lang ho ba yung itinayo sa Oo. inyong property? Dapat po yata may compensation Oo, yan. dapat expropriation ata yung ginawa sa inyo. Di ba? Oo. Baka dapat may just compensation yan kung ito ay kinuha na at hindi ibabalik.
Oo, so kailangan linawin po at magandang kayo po ay makapag-ugnayan formally in writing, ano nga po nabanggit na natin sa LGU or sa barangay para po malaman ang sino ba ang nagpagawa ng at gumastos dyan sa waiting shed na yan. At pagbibigay alam na kayo ay magpapabakod na sa inyong property. Attorney, Yeah. bigyan daan natin may isang katanungan tungkol naman sa isang foreclosure, no? May bibili po kaming foreclose na lupa na pagmamay-ari ng kapitbahay namin. Bali, kami na po ang tutubos doon sa pinagsanlaan. Patay na po kasi yung original na may-ari ng lupa at naiwan na lang ang kanilang 2 anak. Ang mga anak po ang nagsanla ng titulo at mahigit 10 taon na itong hindi nababayaran. Ngayon po ay ipo-foreclose na ang lupa dahil sobra na sa due date, ayon sa napagkasunduan na haba ng panahon doon sa mortgage, doon sa sanlaan. Ibebenta sa amin po ngayon ang lupa. Ngayon, ang tanong po natin, kailangan pa bang pumirma ng 2 anak para po mailipat ang titulo sa amin kahit foreclose na ito? O hindi na kailangan pumirma dahil noong pamanho sa kasunduan ng sanlaan, may kasunduan na, may pagkakaintindihan na hindi, pag hindi nabayaran, automatic mapo-foreclose ang lupa. Linawin lang natin, attorney, kasi po, bagamat sabihin natin na sa mortgage contract o yung dokumento ng sanlaan, nakalagay doon na pag hindi nakabayad, ay mapo-foreclose yung lupa. Ibig sabihin ay yun na ang magiging panagot doon sa pagkakautang. At yun ay maaaring mapunta na ang pagmamay-ari doon sa pinagsanlaan. Hindi rin po automatic. Meron pong proseso ng foreclosure. Yeah. At meron pa tayong tinatawag na redemption period, di ba, attorney? Yes. So, doon mo tayo sa foreclosure process, attorney. Tama po. Kaya doon sa sinasabi natin na foreclosure, pwede po maging extrajudicial foreclosure or judicial foreclosure. Yes. Simple lamang po, pag judicial foreclosure, ito po yung pagsusubasta o pagkuha po ng property na pinadaan sa korte. At kung extrajudicial naman po ay hindi na pinadaan sa korte. Pareho po yan ay meron po tinatawag na right of redemption. Sa parehong pagkakataon na kung saan ang may-ari na pinagkuhanan ng property ay maaari po niyang tubusin kahit foreclose na yung property. Doon sa judicial foreclosure, ito po ay until na ang confirmation po ng sale ng korte ay maaari po siyang i-redeem niya o tubusin. Kung extrajudicial naman po, 1 year from the time ng registration ng certificate ng sale doon sa Registry of Deeds. But anyway, kung ano pa yan, yun tingnan niyo. Ngayon, doon sa inyong katanungan niya, attorney, kung ano bang dapat niyang gawin. Depende po yan kung ang ibinebenta po sa inyo is yung karapatan po ninyo na tubusin yung property, maaari ho niyang ibenta sa inyo yung kanyang right to redeem the property. Pero mahalaga po kasi na kapag kayo po'y nagtutubos o nagbabayad po ng isang property na gusto niyo pong bilhin, ay hindi lamang po yung inyo pong pinagbibilhan na may-ari, pero pati yung pinagsanlaan ay kailangan malinaw po sa kanila. Kasi baka naman bandang huli, tinubos yun na ang property, hindi pala napunta sa inyo ang titulo. Dahil ang alam nung pinagsanlaan, siya lang ang kausap, yung nagsanla lamang. Kaya ang mahalaga po dito, lagi namin sinasabi, ipaalam nyo po doon sa pinagsanlaan na nais nyo pong tubusin at ilagay nyo po sa malinaw na kasulatan. Yan. Para kasi mahirap po, malaking halaga rin yan na inyong ilalabas. Hindi po malinaw ang usapan. At tingnan niyo po yung status ng property, kasi nga may proseso po talaga yung foreclosure. Hindi po siya automatic na nangyayari just because hindi po nakabayad yung nagsanla. At nabanggit ni attorney, extrajudicial or judicial foreclosure at may redemption period po yan. Ayan, so yan po ang naging talakayan natin. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan sa mga katanungang ating tinalakay, pwede nyo itong balikan sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
At kung hindi po namin nasagot ang inyo pong mga katanungang ipinadala na, ay abangan nyo po sa susunod po na mga Sabado at sisikapin po namin sagutin ang mga katanungang ito. Ngayon naman po, kung kayo po may mga legal concerns, pwede ko kayo magpadala sa aming pong Facebook page, audio or video, or mag-message po kayo sa atin. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat dahil ikaw ang nagbibigay sa aming bayan ng iyo pong paggiya, Lord. Your direction in our nation, Lord. Kami po ay namamangha, Lord, na napakayaman po ng amin pong kasaysayan, that you have been in our history, Lord God, long before we could ever remember and know, Lord, na kailangan ka namin. You were already there, Panginoon. We thank you, Lord, that our laws reflect, Panginoon, ang iyo pong pag-ibig sa aming bayan, Lord, that these systems and processes, Lord, speaks of, Lord, ang iyo pong grasya sa amin, Lord, dahil ang aming mga batas, ang aming konstitusyon, ang mga prinsipyo, Panginoon, na ngayon ay patuloy namin na i-enjoy at nagbe-benefit kami, Panginoon, ay galing pa rin, Panginoon, sa mga principles na mula, Lord God, sa inyo pong salita na pinanday, Panginoon, ng mga lingkod mo, ng mga taong nag-aaral, nagsasaliksik, Panginoon, ng iyo pong salita, Lord God, na nag-benefit po kami ang aming bayan ngayon, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-alala, paggunita, Lord God, ng kalayaan, Panginoon, sa amin this month, Panginoon, sa Independence Day at sa Philippine-American Friendship Day, Panginoon. We thank you that you are the God who grants us liberty. To you we give all the praises and all the glory. In this we thank and pray sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV. Sa GCTV, kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na kami samahan sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.